para po sa hindi pa po nakakaalam ng tungkol sa quantum in class, narito po ko ay para ipakita at ipaliwanag sa inyo kung paano nakakatulong si quantum in class sa ating katawan. So magbibigay lang po ako ng konting health teaching para din sa mga taong hindi aware din sa kalusugan nila. Para din sa mga taong hindi conscious kung ano ba nangyayari din sa katawan nila. So, health awareness. Sa ospital. Kailan ba nagpupunta ang tao sa ospital? Kapag ba may poging doktor, saka lang magpapacheck up, katulad ko, or may magandang doktora. So, nagpupunta tayo sa ospital kapag meron na tayong mga simptomas na parang hindi na kayang i-treat natin ng sarili natin. Parang hindi na natin kayang solusyonan. So, nagkakaroon tayo ng thinking, ano bang meron sa katawan natin? Bakit nakakaramdam tayo na ganito? So, saka lang tayo nagpapacheck up sa doktor. At pangalawa, kapag grabe na yung nararamdaman natin sa katawan natin, yung sakit natin, parang nag-self-medication na nga tayo, pero hindi pa rin nawala. So, nagpunta tayo sa ospital, nauwi tayo sa admission. Pagdating sa admission, andyan na. Nilagyan tayo ng dextrose, nilagyan tayo ng mga tubo, nilagyan tayo ng kung ano-anong aparato. So, kasi grabe na yung nararamdaman natin. So, ang kapangitan nito, kapag grabe na yung nararamdaman natin, paano yung ibang tao hindi na nakakalabas ng ospital? Pwedeng doon na namatay sa ospital. Kasi worse na yung nararamdaman nila, yung sakit nila. So, ano bang dapat gawin? Prevention is better than cure. So, prevention is better than cure. So, alamin muna natin, ano ba yung root cause of all disease? Ano ba yung dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ito, napaka-logic lang naman ito, alam na dapat natin. Pero dahil sa yung iba hindi conscious, so sasabihin ko na rin po, ipapaliwanag ko na rin po. So, may dalawang dahilan. Una, nutritional deficiency. At pangalawa, yung gradual toxin accumulation. So, sa nutritional deficiency, papasok dyan yung pagkain natin sa mga fast foods. Na mahilig tayo sa mga fries, mahilig tayo sa mga burger, mahilig tayo sa mga soft drinks, mahilig tayo sa mga pizza. Yun. Pagkain natin mga junk foods, mahilig tayo sa mga chichirya. Lalo na ang mga kabataan ngayon, mahilig sa chichirya. Sumunod ay yung mga instant noodles. So, kailangan natin makapasok agad sa trabaho. So, anong kakainin natin? Yung instant noodles. Tulad nito, may itlog pa, may bacon, may preservative pa yung nilagay din doon. So, hindi natin namamalayan na sa kinakain natin kulang na ang nutrition. Sumunod ay, kung ang trabaho naman natin ay model, katulad dito, di ba pag model, limit lang yung kinakain. Kasi bawal sila ng sobra. Sobra sa carbohydrates, bawal sila ng kanin, bawal sila ng mga matataba, bawal silang kumain ng karne. So, yung kinakain nila, pwedeng puro gulay lang, pwedeng puro prutas lang. So, yung iba, sobrang diet talaga, na hindi nila alam na kulang na kasi sa trabaho nila. Eto ang malala eh. Sino dyan yung mahilig mag-selfie? Na pagdating sa camera, gusto nila mapayat sila. Gusto nila yung angulo nila, pagdating sa camera, mapayat yung pisngi nila. Eh paano kung yung pisngi nila katulad ng pisngi ko? Medyo chubby. So, kailangan mag-diet. So, ang ginagawa kahit na mapayat, diet pa rin. Kasi gusto nila, pagdating sa camera, mapayat sila. Tama po ba? So, kahit na almost, na sila, ting-ting na, almost, kawayan na, sige pa sa pagda-diet. So, nagde-deprive sila ng pagkain. So, hindi na tama. So, nagkakaroon na nutritional deficiency. So, ilan lang po yan sa mga factors ng nutritional deficiency. So, sumunod naman natin ay gradual toxin accumulation. Sa gradual toxin accumulation, dyan yung pumapasok yung pagkain natin ng sobra. Napapunta tayo sa may okasyon, kakain tayo ng sobra-sobra, sobrang kanin. Hindi naman natin maiwasan na hindi kumain. Sabihin natin, nagda-diet ako, pero napapunta ako sa may okasyon, sige, bukas na lang magda-diet. So, sobra-sobra yung pagkain natin.
Sumunod, yung soft drinks. Pag inom natin ng soft drinks, napapunta tayo sa isang lugar na ayaw natin ng tubig nila. So, ang gagawin natin, bili tayo ng soft drinks kasi yun alam natin safe. Pero hindi natin alam na mas na-worsen pa, mas mas high in toxin pa yung soft drinks sa katawan natin. Then, sumunod yung pag-inom-inom natin ng mga alak. So, akala mo lagi may birthday, araw-araw inuman, lagi may pera. So, lalo na yan, pag ang iniinom pa, hard. So, yun. Sumunod ay yung pag-inom natin ng mga medication, mga gamot. Ilan sa atin mahilig mag-self-medication? Akala mo, doktor, sumakit lang yung ganito, sige, bili ka ng gamot dyan. Makakabili ka naman dyan sa drugstore over the counter. So, nagsa-self-medicate po tayo na hindi naman po tama. So, at meron din po mga tao, may maintenance po sila. Nagme-maintain po sila ng gamot. Halimbawa sa high blood, napapanormal yung blood pressure, pero may side effect po yun. So, ibang part ng katawan natin or ibang organ, naaapektuhan na po. Gawa sa labis na pag-inom na ng synthetic drugs. Sumunod ay yung mga paggamit natin ng cellphone, mga gadgets. Lahat tayo may cellphone. Sa umaga hanggang sa pagtulog natin, katabi natin ang cellphone. Siguro wala ng tao ngayon na walang cellphone. So, anong nakukuha natin dyan sa mga gadgets? Yung radiation na nakakasira na po ng cell natin. So, sumunod naman ay yung pollution. So, pollution, yung air, water, and land. Dahil nasa Pilipinas tayo, overpollution dahil overpopulated tayo. So, etong pollution na to hindi natin maiiwasan talaga. Pilitin man natin hindi uminom ng tubig, iinom talaga tayo ng tubig. Pilitin man natin hindi natin langhapin yung hangin, masisinghot talaga natin. Lalo na kung yung katabi natin ay nagyoyosi, naninigarilyo. So, yan yung, ilan lang po yan sa mga factors ng gradual toxin accumulation po. So, pag nakaramdam tayo ng sakit, pwede naman natin maiwasan yan eh. Pwede natin malunasan yan. So, ang gagawin lang naman natin kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagkasakit, yun din dapat ang maging solution natin. Dapat nutritional supplementation. Una. Pangalawa, detoxification and minimize toxin. So, doon na po papasok si Quantumin Plus. Si Quantumin Plus, it's a multi-mineral drops na makakatulong po sa katawan natin para may function po si Quantumin Plus na alkalinizer, heavy metal chelator, energizer, antioxidant, and detoxifier. So later on, ipapaliwanag ko po kung paano ang proseso niyan sa katawan natin. So wag po tayo mag-alala dahil si Quantumin Plus po ay approved by FDA, Good Manufacturing Practice, ng SEC, at itinest po siya hindi po sa animals, kundi tao. Mismong si Dr. Maceda po ang unang nag-test sa sarili niya. Kaya wag din po tayo mag-alala kung magpapadala tayo sa ibang bansa dahil approved din po siya ng halal. So, ulitin ko lang po, si Quantumin Plus po ay hindi gamot. At hindi siya pwedeng ipanggamot sa anumang sakit o karamdaman. Isa po siyang food supplement na makakatulong para maiwasan at mapanatili natin ang ating magandang kalusugan. Susunod ko pong video, ipapakita ko po yung proseso ng Quantumin Plus sa